Ang panahon natin ay kongresista, kinatawan ng 2nd District ng Pangasinan, si Congressman Mark Coangco. Mr. Congressman, welcome back at magandang umaga ho sa iyo. Good morning, Cesar. Magandang umaga sa lahat po ng panauhin. Alright. Siguro, ang magsisimula muna ako bago doon sa atomic energy, nuclear energy law natin. Ilan ho ba ang demand sa Pilipinas? Yung peak demand, megawatts? More on total generating capacity ang aking kabisado. No? So, I'm not as up to date as the DOE, pero ang number na ginagamit ko is 22,000 megawatts. Ang lahat-lahat na ng pinagsama-samang kuryente sa Pilipinas, geothermal, solar, wind, coal, gas at diesel. So yun po ang hydro. Sama-sama na po yun, we are talking about 22,000 megawatts. 65% po nun ay imported na coal. Galing pong Indonesia. At 10% po noon ay galing po sa ating malampaya. Ang malampaya po ay mabilis nang nauubos. Kaya kung lalaki po ang pangangailangan ng kuryente sa Pilipinas, kung gas ang pinag-uusapan dahil bawal na ang coal, magiging imported na LNG po yan. Kaya ang gobyerno po ay kumilos na at nagsitayo na ng mga LNG receiving terminals. At marami na ring namuhunan na magtayo ng LNG power plants. Okay. So, 60 to 65% coal, 10% ay... So 75% po, fossil fuels. Fossil fuels. Renewable energy, yung geothermal, hydro, solar, and wind. Ang pinakamalaki pong renewable energies are hydro and geothermal. Yung wind and solar po ay nasa 1% lang. 1% lang. Yeah. Alright. Okay. Wala tayong oil. Wala po tayong substantial oil. Wala tayong oil ng katulad sa Amerika. Siguro may mga katas na lumalabas sa malampaya pero kokonti lang po. Kokonti. So ngayong nagyera ngayon sa Iran, nabubuksan uli ang diskusyon. Yes. Kasi sapagkat, again, another context, dumarami ang panawagan sa buong mundo at maraming mga batas na, international agreements, na dapat nababawasan at palayo na tayo dapat sa coal. Yes. Dahil sa source global warming and global climate warming. change. No? Pero kung ako ang magdidesisyon, hindi naman tayo ang may kasalanan ng global warming and climate change, payagan muna ang coal. Sa atin? Yeah, kasi paano po yun? Talagang kulang tayo ng kuryente at mahal ang kuryente rito. So kapag ka ini-introduce yung idea, reintroduce ang idea na dapat magkaroon tayo ng nuclear power plant, ang original understanding ko ay para yung 65% ng coal ay dapat i-replace ng nuclear power. Well, ang pinag-uusapan po natin ngayon ay ang paglaki ng ating pangangailangan. Ang sabi po ni NEDA, dating NEDA, ngayon Department of Development, dodoble ang ating pangangailangan ng kuryente by 2040. So we're only talking of 14 years from now, no? And maaring magtriple ang ating pangangailangan. So pwede po tayong magsagawa ng 17,000 megawatts ng nuclear kasi yan po ang katumbas ng 65%, 75% fossil fuel, na hindi natin ginagalaw yung existing fossil fuels. In other words, incremental growth pwede po maging nuclear. Meron pong malaking barya na matitira para sa wind, solar at kung ano-ano pang
renewable. Ngayon, kung triple ang paglaki po natin, pwede pong maging 32,000 megawatts ng nuclear additional capacity, tamang-tama lang po yun. So between 16,000 to 32,000 megawatts na nuclear ang aking tinutulak na maging aspiration ng Pilipinas sa nuclear. In other words, kung tama ho ang aking pagkakaunawa, itong ating batas na papunta roon sa development and operation. Itong bagong batas. Itong Republic Act 12305. It's not about to replace coal. Well, not existing coal. Existing coal. Wala po dun yun, yung mga targets po na yan. Yan po ay nasa isang House Bill, 08567, yung Nuclear Integration Bill. Yan po ay na-file na, nabasa na on first reading, pero hindi pa po natalakay ng committee. Wala pa ring counterpart yan sa Senado. Ang meron pong naipasa na sa committee ay yung House Bill 375, the Nuclear Liability Law. Right. Kong Mark, iwanan ko uli ang nuclear. Balik ako doon sa original question ko. Yeah. Electricity generation mix 75% fossil fuel. Yeah. Ito yung coal and natural gas. Yes. At yung renewable about 25 to 30%. Yes. Okay. Pero yung pag sinasabi kasing renewable, nako-confuse po ang tao. Kasi ang traditional renewable is hydro. Tsaka geothermal. Tapos dadagdagan yung na natin wind ngayon. and solar, nasa mga 1 to 2% lang. So ang liit po niyan. Okay. So it's basically hydro and geothermal. Yes. Okay, all right. Sige. So, anong chance nito? Nakikita ho ba bilang chairman ng Committee on Energy, Nuclear energy. Hindi energy. Anong chance na itong geothermal, yung hydro, say in the next 14 years ay mag-i-improve? Pangalawang tanong, anong chance natin? Nakikita ho ba ninyo based on regulations, based on policy, based on industry practice and trends, nakikita nyo ba na yung renewable, in this case kasama na yung solar and wind, mag-i-improve in the next 14 years? I asked those two questions because papasok ako doon sa gaano ka-relevant ang nuclear or atomic energy. Alright. Kanya-kanyang paniwala po yan, Cesar. Hanggang sa kakayahan ng ating resources, pwedeng lumaki pa ang geothermal at hydro. Naghahanap po yan ng site ng dam at naghahanap po yan ng site ng geothermal fields. So, na i-develop. So, hanggang sa kakayahan ng ating natural resources, posible po ang hydro at geothermal ay lumaki pa ng konti. Pero wala tayong nakikitang foreseeable future, no? Walang kasing laki ng ating pangangailangan. No? Right. Okay. Ngayon, pag yung wind and solar, yun nga po ang sentro ng PEP ni DOE, Philippine Energy Plan. No? Gusto nila 50% ng delivered electricity by 2040. For me, imposible po yun. No? Maaari pang pumayag ako na 50% nominal capacity. Ano po ang pagkakaiba nun? Ang solar po, ang capacity factor, 15%. Ibig sabihin, pag sinabi mong 100 megawatts, no? Totoo 'yon 15% of the time kasi 'di ba? It's not 100% all the time. No. Kasi during its peak, 15% lang. Yes, kasi po may gabi. May gabi. Yes, 'di ba? May ulap. 'Di ba? Okay. 6 months of the year nasa monsoon tayo, maulap. So mahina ang solar. Ang wind naman 40%
ang capacity factor. Meaning, kung minsan wala talagang wind, as in zero. So walang lalabas dyan. So kailangan mapipilitan ang Pilipinas pag doon po umasa na mag-construct ng LNG plants. Kasi magiging imported po yan. Mas mahal pa po yan sa coal. Ang nakikipag-agawan po dyan ay ang mga mayayaman na bansa like Europe, no? China, Japan, Korea, Taiwan, India. Whatever, India. Case in point, ang China po ay bumili ng 20 years ng buong supply ng, if I'm not mistaken, Oman or one of Africa. those countries, no? No, sa Middle East, no? Middle East. So, ang China po ang magiging... May guaranteed supply. In other words, guaranteed supply. Pinakyaw po Pinakyaw na nila. na nila lahat for the next 20 years. Paano pa tayo makikipagkompetensya dyan? No? So, and to think, hindi lang ang China ang may capability na gumawa niyan. Exactly. Japan, Korea, kayang gumawa niyan. Tayo hindi. At yung bansa naman na katulad ng Oman, yung mga bansang katulad ng Oman, mas gugustuhin rin nila yan. Yes. Na may maliwanag na silang pagsosuplayan at maganda ang presyo. So, sa konteksto pong yun, swak na swak po sa atin ang nuclear power. Alright, sige. Yes. Mamaya sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin yung bagong batas na inakda mismo ni Congressman Mark Cojuangco. Kaya ko siya in-invite. Sapagkat in the past few years, ang pakiramdam ko, parang Lone Ranger siya. Sa executive department, bihira niyong makita na may nagsasalita, nag-a-advocate dito dahil nandun pa yung myth sa academic community, sa civil society, business, including media, na mayroon pa rin, nandoon pa rin yung myth, kung tawagin, understanding dito. Mamaya, subukan natin na mag-attempt po tayo na itong mga myth na ito ay ibangga natin sa aktual na sitwasyon batay doon sa information na ibibigay sa atin ni Congressman Mark Cojuangco. Balik tayo sa ating palatuntunan special on Saturday at ang ating special na panawin sa umagang ito ay si Congressman Mark Cojuangco ng 2nd District ng Pangasinan. Ang pinag-uusapan natin may kinalaman sa atomic energy or nuclear energy as a source of electricity sa ating bansa. Kanina, pwede ba akong magdagdag lang? Yeah, go ahead. Yeah. Kanina sinabi ko swak na swak ang nuclear sa atin, ano? Okay. Ang dahilan po niyan is because napakamura ng importasyon ng nuclear fuel kumpara sa fossil fuel. Okay. Dahil sa energy density. Example, no? Sa bawat 1,000 megawatt, kung fossil fuel po yan, gagastos tayo every year ng around $400 million in importing coal or gas. Pero kung nuclear, $20 million lang. So 20 times cheaper. Ang laki pong pagbabago niyan. Yan ang hindi maintindihan ng tao. Yung energy density ng nuclear, yun po ang malaking diferensya. Alright. Mamaya, I'll be asking some technical like reactors, Yes. Et cetera. Pero bigyan niyo muna kami ng situation sa buong mundo. Yeah. Bago ko pag-usapan natin yung batas, bakit ninyo inakda? Sa buong mundo, ilan ang gumagamit meron po tayong 440 o 450 nuclear power plants na umaandar sa mundo. Ang pinakamalaking growth ng nuclear is nasa China ngayon. 30 ang under construction. 30. Yes. Pag sinabi nating 30, as in, plant na yan. Hindi, under construction. Under construction. O, Kaya nga. ginagawa. Okay. Right? 30 reactor. 30 reactor. Yes. Ngayon, Ang capacity ng bawat isa is 1,000 mga more or less 1,300. 1,000 o diba? 1,000 megawatt. Okay. Yes. So last year alone, ang China ay nag-approve ng 10 bagong start. In other words, mag-uumpisang construction ng 10. Taon-taon halos 10 ang inaaprubahan ng China na bagong umpisa. By 2030, lalagpasan nila
ang Amerika Na 93 or 94 ngayon. 94 nuclear plants. Lalagpasan po nila. Well, they will exceed America's capacity before 2030. But in number of count, they will exceed USA in 2030. In 2030. So, sa Europa, ang dami ring gumagawa, no? Nandyan po si Finland, si Sweden, si Belgium, si Netherlands, si UK. Itong mga ibang bansa, just recently, 2-3 years ago, bumaliktad from being anti-nuclear to pro-nuclear. No? Poland, Eastern Europe, no? Saan pa? Bangladesh. This year, mag-switch on na nung bagong reactor nila, katumbas ng 2 bataan. Next year, another one, katumbas ng 2 bataan. So, 4 na bataan na yon. Umu-order pa po sila ng 2 from Russia. Turkey, 4, katumbas ng 8 bataan. Right? Egypt, 4, katumbas ng 8 bataan. Lahat ito, sabay-sabay po ginagawa. So, maiiwanan po global trend ito. Global trend Not po only ito. Asia trend, not only Europe, but global trend. COP28 for the environment, ginanap sa UAE. Nandun po ako. First COP na inattendan ko. Nagdeklara ang 34 countries na dapat imposible, nagdeklara muna sila na imposible ang net zero by 2050 kung walang nuklear. Okay. Ang pangalawang deklarasyon, kailangan ang mundo mag-triple ng nuklear by 2050 para masugpo ang global warming and climate change. Right? Si Biden ang nagtulak niyan nung presidente pa siya. Democrats traditionally anti-nuclear yan sa Amerika. Pero ang deklarasyon ni Biden mismo, dapat ang Amerika mag-triple nuclear by 2050. Nanalo si Trump. Ano sabi ni Trump? Kulang ang triple. Dapat quadruple nuclear by 2050. So, ang buong mundo po, pati ang Japan, kung saan nangyari ang Fukushima. 'Di ba? Gusto nilang bumalik, umandar ulit ang lahat ng sinara nilang nuclear plant, gumagawa pa sila ng bago. All right, two takeaways doon sa binagito ninyo. Doon mismo sa COP a few years ago, COP 28. 28 sa UAE, sinasabi na hindi pwedeng labanan ang climate change kung wala kang nuclear energy. Imposible daw. All right. So maliwanag ko 'yan. And nakita na natin yung trend yan based doon sa binanggito ninyo. Nabanggit nyo rin yung Bataan. Ano ang status ng Bataan ngayon at kumusta yung mga kakambal ng Bataan ngayon? Okay, ang Bataan nuclear plant. Okay. Ang Bataan po ay napakagandang planta, napakahusay po ng pagka-preserve ng ating NAPOCOR dahil sila po ang inatasan ng DOF na mag-maintain po niyan, no? So it's in very good shape. It's an extremely well-built plant, napakahusay ng pagkagawa, and kulang na lang po yan ng commissioning para umandar. Ang kailangan po 4 na taon para mangyari po yon kung desisyonan na gustong paandarin. Ang kambal po niyan, Cory 2 sa Korea, KRSKO sa Slovenia, Angra 1 sa Brazil, lahat po yan umaandar. Hanggang ngayon? Award winners po yan. After 4 decades. After 4 decades. Yan po lahat na nagkaroon na ng license extension for another 20 years. Yan yung nakikita sa YouTube ninyo, sa Facebook. Yeah. After 20 years, entitled po sila ng a second 20-year extension for a total operating lifetime of 80 years. Congressman Mark, binanggit niyong kambal sapagkat
yung gumawa ng Bataan Nuclear Power Plant, siya rin ang gumawa nitong sa Korea? Yes. Okay. At hindi lang yung gumawa, same model, as in exactly the same model. Alright. Yes. Okay. Oo. Exactly the same model. So kung nandun ka sa control room ng mga plantang yan, akala mo nasa loob ka ng BNP. Bataan Yes. Nuclear Power Yes Plant. po. Yung bang Bataan Nuclear Power Plant ay maayos, malinis, Yes. operational? Pumunta po tayo doon, ituturo po kita at ikaw mismo ang maghusga kung gaano kaganda ang ating planta. Operational feasibility, nandyan pa? Actually po, ako po ang nagtulak sa KHMP dahil sanhi po ng ating EPIRA law, bawal gumastos ang Philippine government for anything na papunta sa pagpatakbo ng kahit anong technology na power plant, right? Ayon sa EPIRA. So sabi ko na doon sa Koreano, sabi ko, wala akong may handog sa aking presidente na nagsasabi ganito lang ang cost niyan, ang gagastusin para paandarin yan. Kayo na ang gumawa ng feasibility study para may maihandog ako sa aming presidente. May maisubmit. So nakumbinsi ko po ang KHMP. Noong pumunta ang presidente nila dito sa Pilipinas during state visit, nagkapirmahan po. Unang-una, bago po mangyari yon, dinilayed ng DOE ng almost 2 years. Paikot-ikot po sa lahat ng ahensya ng ating gobyerno. Bureaucratic red tape. Exactly, no? And then, ngayon, napirmahan na, mahigit 1 taon na naman ang lumipas, hindi pa rin na-implement. Okay. Dahil ang daming technicalities na wala namang koneksyon doon sa project. Okay. Alright, babalikan natin si Congressman Mark Cojuangco. This time, pag-uusapan na natin yung batas na inakda niya mismo patungkol ho dito sa creation ng Philippine Atomic Energy Regulatory Authority at iba pa. Maraming komento rito sa YouTube channel natin, Congressman Mark Cojuangco. Sabi ni Idoro, sinasabi niya na he researched well on nuclear energy. Siguro dahil ang tagal na ng panahon niya pinag-aralan niyo ito. 19 na taon na po. 19 years. Yes. Pinatatanong sa iyo ni Minda, pakitanong sa ating panauhin, bakit di pa tinatap o gamitin ang energy source sa Liguasan Mars dito sa Mindanao? At sinasabi niya about 50 trillion barrels of natural gas ang pwedeng makuha ron. I don't know the source. Siguro po kung meron talaga yan at madali at mura, marami ng kumpanyang nag-exploit po niyan. Alright. Pag-usapan natin yung batas na inakdaho ninyo. Yes. Una, itong Philippine Nuclear Atomic Energy PhilAtom. PhilAtom. Alright. Para saan ito? Ang mali po ng ating struktura noon, yung promoter ng gobyerno sa nuclear technology at yung regulator ay nag-iisa, ENRI. Dati po may hiwalay po yan. May PAEC tayo dati. Kumbaga yung developer, siya rin ang regulator. Exactly, which is conflict of interest. Yes. Sa mata ng lahat ng international agency, correct. mali po yun. Dapat yung enforcer ng compliance hiwalay. Oo. Okay. Tapos, ang ahensyang yan, under sa department, dapat yan independent. No? So, fiscally independent, politically independent, right? Para hindi ma-pressure. So, yun po ang ating ginawa sa bagong batas when we created PhilAtom. Alright. Yung bagong batas na ito, tininan ko sa ASEAN, Vietnam, yung the first 5-6 na malalaki, Thailand, Cambodia, Indonesia, Singapore, Philippines. Sama na natin yung Myanmar, Laos, Cambodia. Nakita ko na yung mga batas nila ay patungkol sa research on nuclear energy, kung hindi man about safety. Ang pagkakaiba yata ng batas ninyo, maliban sa safety, maliban sa research, pwede na siyang development, operation, and maintenance.
In other words, kasama na yung Pwede siya mag-regulate. Pwede siya mag-regulate. Yes. Aha. So, all of these companies, eventually, kung magtatayo sila ng mga nuclear plant nila, they will need an independent regulator. Required po yan ng IAEA. Bakit ang taong bayan, ang mga Pilipino, ay dapat maging komportable sa batas na ito? Kasi, vis-a-vis yeah. nung Bataan Nuclear Power Plant, Yes. yung proposal na buhayin ito, at sa pag-create pa ng ibang nuclear power plants. Kasi po, ang ginagawa nitong batas is not to reinvent the wheel. Mhm. In other words, magre-regulate po ang ating regulator ayon sa regulasyon ng vendor country of origin. Kung saan po nanggaling ang equipment, ang teknolohiya ng planta, kung ano ang sinasabi ng regulator doon sa bansang yon, yun po ang ating i-adapt. In the case of Bataan, we are talking of the USNRC, the gold standard of regulation in the world. Kasi lahat po ng safety halos nag-emanate po from the USNRC. Safety regulation sa buong mundo. Alright. Doon po nag-umpisa. Okay, babalik ako doon sa 20,000, 21,000 or 22,000 megawatts na electricity requirement dito sa ating bansa. Yes. Kung sabihin natin na 65 to 70% Yes. ay fossil fuel Yes. na dapat nating palitan. Doon Yes. muna tayo sa konsepto na dapat palitan. And therefore, mga ilang megawatts ng power plant ang kailangan natin para matupad ito, kung yan ay 600 megawatts o kung yan ay 1,200 megawatts. Well, Isa. 75% of 22,000 is around 17,000. Kaya nasabi ko sa iyo kanina, I'm being conservative. And anyway, mataas ang capacity factor ng nuclear compared sa coal. Kaya 16,000 megawatts sapat na po. Ngayon, 16 megawatts, Yes. that means about 16 reactors. big plants. Big plants. Yes. Kung 600 kung lang. kasing laki po ng Bataan na 600 lang, then we're talking about 22 siguro. Ano ang realistic sa Pilipinas? The 1,200 or Realist- 600? Wala kang mabiling 600 ngayon na PWR, puro 1,000 na, 1,150, unless bumili po kayo ng Canadian na CANDU reactors around 700 megawatts, which is one of the reactors na pwede sa atin sa ngayon. So the global trend Yeah. is 1,000. Yes. All right? Pero parating na rin ang tinatawag na SMR na tigti 300 megawatts. Ito yung mga mini-mini. Yes, pero wala pa po yan. Wala ka po pa pong mabili ngayon. All right. Oo. Okay. Gera ngayon sa Iran. Yes. Babalik ako ulit doon sa Iran, di ba? Yeah. Babalik ako sa Iran, may krisis tayo, nagkakandara pa tayo, Yeah. we are the hardest hit Yes. dahil depende tayo sa oil, kaya nga Yes. ngayon bumabalik tayo sa coal Yes. na dapat pababa na tayo, mini-maintain natin if not to Yes. add more. Alright, pero ang sinasabi, para to create a power plant, a new power plant, it will take 10 to 15 years. Ano ang katotohanan? Hindi naman 15 years. Mga 7 to 8 years. 7 to 8 years. Yes, no. Kung Including lahat na ito, feasibility study, approval sa lahat po, NEDA, lahat. Oo. financial closure, Yes, construction, yes, maintenance. Yes. Basta Pre. klaro ang patakaran ng gobyerno, which House Bill 08567 seeks to do, to make it clear. So, The mandate is clear. The market offtake is clear. Pagka ganun po ang nangyari, dire-diretso po yan. So ang ibig sabihin, Mr. Congressman, yung Philippine National Nuclear Energy Safety Act Yes. is not a standalone No, yet. it is just regarding regulation and safety. Okay. Iba yung bill regulating liability, no? Dapat automatic ang
ang operator ay liable kung may mangyari. Dapat meron siyang minamandato na meron siyang insurance cover to the tune of minimum of 300 million SDRs. Ngayon, kung member tayo ng CSC na sana i-ratify na ng Senado, that's an additional 150 million SDRs there that other countries will help us with if there's an accident, right? And then we need the Integration Act, which defines what our aspiration should be, what percentage of nuclear should be in the energy mix. Lahat ito, kayo ang principal author. Yes po. What reality check? Ano ang mindset ng House ngayon, the Senate? Pasado na po sa committee both bills. ang 375. Yung 08567 nabasa pa lang on first reading, hindi pa natatalakay sa committee. Pagbalik po namin, pwede na pong talakayin sa committee. Do you have the support of the executive? I don't know po. But I think I have the ear of my colleagues. Okay. No? And there are a few senators that are anxious for an alternative energy source. Alright. Panauhin pa rin natin si Congressman Marco Wangco, 2nd District ng Pangasinan. Pinag-uusapan natin yung batas na siyang principal author and sponsor at ngayon ay nilagdaan na ng Pangulo. Wala pangalang IRR. Wala pang IRR. Ano? Yes po. Overdue na ho ba? In fact, labag na po tayo sa batas dahil ayon sa batas, 180 days after the enactment of the law, dapat dyan na po yung IR. Within 180 days. Yeah. Okay. But up to now, hindi pa po na a-appoint yung gagawa ng IRR. Wala pa po tayong 4 na Deputy Director General tsaka isang Director General na siyang nakatakda sa batas na sila po ang kailangan gumawa niyan. Hindi pwedeng ipasa yung responsibilidad sa PNRI. Dapat dito matindi yung vetting ng kung sino man yung maging director at Director General. Dapat po. Mga PCCs to ba ito? Engineers? Naka-define po sa batas yung qualification na dapat po ilan sa kanila ay enhinyero or physics or chemistry. Isa lang po ang pinapayagan doon na abogado. Among deputy. Yes, oo. So, mabuti na 'yon. Hindi ba kasi kuminsan po sobra abogado. All right, Congressman, by the way, go ahead. Cesar, picture number 32 is about safety. All right. 32, 33, 34. Yeah. Okay, yan. Nuclear safety energy source of all. Why should we be Yeah, in other words, what this implies why should we feel safe is that nuclear saves lives. Right? So the narrative of media, according to historical data, is wrong. They should be asking other energy sources, hey, if it was nuclear, there would be no death to pollution. Can you answer the same for your technology? All right. Tanong ni Tere Atienza, saan dadalhin ang nuclear waste? May nabasa ako noon, tinatapon sa dagat na nasa mga sealed na drums yata yon. Yeah. I-differentiate po natin yung nuclear weapons waste and yung pong istorya niya has to do not with commercial nuclear power but with the weapons industry post World War II, no? So when we talk about nuclear waste, we are talking of spent nuclear fuel assemblies, which are tubes, arrays of tubes. I have a picture there, but your person doesn't know siguro which one. Ito po will stay in the reactor for 4.5 to 6 years. Okay. When it comes out, it will look exactly the same as when you put it in. In other words,
it does not create muddy water, it does not create dirty water or gases or anything like that. Yun po ang pag lumabas po yun, highly radioactive. Yan po ang tinatawag na high-level nuclear waste. Ang hindi po naintindihan ng tao is that the energy extracted from this is only 5%. So it has a 20 times reusability. So it is a great national wealth that will be used in tomorrow's fast reactors, right? After which, if you use it in a fast reactor, it becomes safe in 100 years and less radioactive than soil in 300 years. So which means the waste are actually assets. Exactly. Now, if we are too nervous that we don't want to wait and we want to dispose, those are nuclear fuel. Yun ang tinatawag na high-level nuclear waste pag lumabas. We encase it in stainless steel tubes, hermetically sealed, welded on both ends. We put it in a borehole 2 kilometers deep, which goes horizontal another 2 kilometers. When we fill up the horizontal portion, we backfill with bentonite clay and concrete, and it is gone for eternity. Attention and cost-free for eternity. Kaya lang, you cannot use it anymore. It's gone forever. Alright, okay. Yeah. Sabi ni Tere, ang hirap isipin ng mga inaral ni Kong Mark sa nuclear power plant. Kasi 19 years na po. No? Ang dami kong kausap na expert. Acceptability. Kumusta ang acceptability ng mga Pilipino rito? Ayon sa SWS survey, I showed you the picture earlier, 82% of Filipinos want nuclear power, around 60+% want nuclear power in Bataan itself, no? So, aywan ko kung bakit may problema, bakit nananatili ang narrative, especially ng ating media, na dapat maging concerned tayo sa safety. Nuclear saves lives. The question should be, can we afford not to have nuclear? To be environmentally friendly and to lessen the mortality of each terawatt hour. And you're saying COP21 says we cannot. We cannot achieve the goals of a net zero by 2050 without nuclear. That's what COP28 says. All right, Mr. Congressman, in summary siguro nasa inyo ang pagkakataon kausapin na ating mga kababayan. Yes. Ano ang nakikita niyong way forward? Anong nakikita ninyo bakit mas mahalaga ito lalo na sa panahong ito na dapat magkaroon ng national consensus, nagkaroon ng national understanding para magkaroon ng national consensus? Bakit kailangan ito? Yeah, unang-una, maraming salamat Cesar na nabigyan mo po ako ng pagkakataon magpahayag sa ating mga kababayan. Ang politiko po ay sumusunod lang sa kagustuhan ng tao. At kung minsan hindi po nare-realize ng politiko ang kagustuhan ng tao kung hindi maingay ang tao. So dapat po ay yugyugin po natin ang ating gobyerno, sabihin po natin, nabigyan na namin kayo ng sapat na panahon, 40 taon mula noong 1986, na subukan ang lahat ng paraan sa paglikha ng kuryente. Kayo po ay nag-fail, mahal pa rin ang aming kuryente, at hindi kami umuunlad dahil sa kamahalan na yan. So, subukan nyo na ang nuclear dahil yan na lang ang teknolohiya na hindi nyo pa nasubukan. At ayon sa ating konteksto sa Pilipinas, mahirap po tayo sa fossil fuels, hindi katulad ng Vietnam na may sariling coal. Kaya triple na ang kuryente ang dami ng kuryente ng Vietnam kumpara sa Pilipinas na dati nangunguna tayo. So, ay mga politiko,
kumilos na kayo, mag-nuclear na tayo. Alright, Mr. Congressman, maraming salamat to sa oras na pinagkaloob ninyo at sana sa mga kababayan natin mayroon tayong mga napulot na aral mula kay Congressman Marco Wangco mula sa 2nd District ng Pangasinan.